Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-iisip nitong si Dagrawel patungkol sa mga anak niya at ang pagiging prepared nitong sila Shion para labanan itong mga Titans. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So mas malakas nga ang isang member ng Yomiga Eri compared sa isang average na giant lamang. Kasi ang isang average giant ay around B rank lang, habang ang pinakamahina na member ng Yomiga Eri ay na-i-classify pa ni Rimuru na at least ay A rank. Ibig sabihin itong mga Yomiga Eri ni Shion ang tatapat sa mga elite na giant nitong sila Dagrawel. Ang mga Yomiga Eri daw ay mga hornless na demons na and completely individualist itong mga ito kasi nga ay malalakas na sila individually kaya palagi silang hiwa-hiwalay kapag sila ay nakikipaglaban. Hindi nila kailangan ng coordination. Pero sa mga members daw ng Yomiga Eri ni Shion ay meron din mga oddballs o yung mga kakaibang members. Ang isa na daw dito ay yung isang batang babae na merong maraming subordinates na naging under sa kanya. Isa daw itong grupo na napaka-capable na parang kahit na anong task daw ang ibigay dito ay magagawa nilang mai-execute ng maayos. Ngayon, punta naman tayo sa may Shion's Fan Club. Ang grupo na ito ay pinaungunahan ng tatlong anak nitong si Dagrawel na sila Dagora, Liura at Deborah. Ang honorary president dito ay itong si Gobso. Pero wala rin naman daw value ang title na ito kasi chorboy daw itong si Gobso. In other words, utusan lang siya. Ang fan club daw na ito ay kilala rin sa may tawag na Terror Knights at ang total number daw ng mga skilled member nito ay may bilang na around 3,000 at binubuo ito ng iba't ibang mga races na i-train na itong mga ito through the last battle. At katulad ng mga Death Knights ay lumakas rin itong mga ito to the point na ang bawat isa sa kanila ay classified as A- ang rank. In this battle ay sila talaga ang main force in the truest sense of the word. Ang problema lang daw nila ngayon ay ang relationship nga nitong leader nila sa kanilang mga kalaban kasi naiisip nitong mga nandito na since meron yung familial connection itong mga ito baka hindi daw nila magawa na pumatay sa may battle. Sa tingin naman nila wala ni isa sa tatlong ito ang magbebetray sa kanila. Maging si Shion ganun din ang tingin. Ang concern lang nila kung lalaban ba talaga ng seryoso itong tatlong ito sa kanilang mga sariling kapamilya. Kaya nag-offer itong si Gobso sa kanila na okay lang naman daw kung hindi na itong mga ito pumunta sa mangyayaring battlefield. Narinig naman ni Shion itong usapan na ito kaya nagsalita rin siya. Sabi ni Shion tama daw itong si Gobso. Pwede naman daw na bumalik na lang itong mga ito pagkatapos ng gera. Pero sa ngayon umuwi daw muna siguro sila sa may Tempest. Hindi daw nila kailangan na i-push masyado ang kanilang mga sarili para labanan ang kanilang mga kakilala simula nung bata pa sila. Pero tumawa lang itong tatlong magkakapatid dito. Sabi ni Dagora wag daw sila mag-alala kasi maging ang tatay o ang uncle daw nila gugulpihin nilang tatlo. Sabi naman ni Liura tama daw itong si Dagora dito. Ipapakita na daw nila kung gaano na sila kalalakas. Then lastly, nagsalita itong si Deborah. Nagutom na daw siya. Napatingin itong si Shion dito na bakit daw kaya palaging gutom itong bata na ito. Palagi daw weird ang sinasabi nito na comment. Well, mataba daw kasi itong si Deborah. Kaya parang normal lang naman yon. Pero sa tingin daw kasi ni Shion hindi ito ganun ka-motivated kapag ito ay nagugutom. Pero since nasa gera na nga sila ngayon pinalagpas na lang ito nitong si Shion. Tinanong niya na lang sila patungkol sa ibinigay nitong si Rimuru na warning. Kasi sabi daw nitong si Rimuru-sama meron daw dalawang kapatid itong si Dagrawel at ang betrayal daw nitong si Dagrawel nagsimula nung naging in contact ito dun sa isa nitong kapatid. Yung kapatid daw na yun ang problema kaya mag-ingat daw itong sila Shion patungkol dun. Kaya ang ginawa ngayon itong si Shion tinanong niya uli itong sila Dagora patungkol nga dito. Sabi ni Shion nabalitaan niya daw na merong mga kapatid itong si Dagrawel dono. Kaya sabihin daw nitong mga ito sa kanya kung ano-ano ang mga nalalaman nila patungkol sa may topic na ito. Mabilis naman na sumagot itong sila Dagora. Mukhang wala silang balak na magtago ng kahit na anong information. Ang naunang sumagot itong si Dagora na meron daw silang dalawang uncles. Ang uncle Glassword niya daw ang second in command nitong kanyang father. Ito daw ang nagturo sa kanya ng napakaraming mga bagay. Habang yung isang uncle niya naman daw never niya pa na nakikita. Nagsalita naman itong si Liura na base daw sa mga naririnig niya masyado daw delikado itong isang nilang uncle na ito. Kaya ito daw ay na-sealed. Meron din daw story
na kumakalat na itong uncle niya daw na ito ay nagawang manalo laban sa kanyang tatay, which is napaka-unbelievable daw. Pero sa tingin niya daw kung totoo daw ang rumors na yon, possible nga daw siguro. Tumango naman itong si Shion sa mga narinig niya na info. Wala masyado na idagdag itong dalawang to, pero nagreply pa rin itong si Shion sa kanila na naiintindihan niya daw. Malakas nga daw itong si Dagrawel Dono, kaya gusto niya daw itong labanan. Pero kung ang Uncle Fen daw nitong mga ito kasing lakas rin itong si Dagrawel Dono, sigurado daw na threat nga ito sa kanila. Ganito ang sinasabi nitong si Shion ngayon. Pero sa nakikita nitong tatlong ito sa kanya, parang hindi naman daw nakakaramdam ng pakiramdam na threatened itong kanilang lady. Kasi iba daw ang ngiti nito habang nagsasalita patungkol sa gusto niya nga silang labanan. Napaka-fearless daw nitong smile nito. Kaya na-encourage itong si Deborah dahil nga sa may confidence nitong si Shion ngayon. At ginaya ito nitong si Deborah. Kaya sabi ni Deborah sa kanila ipaubaya na daw sa kanilang tatlo nitong si Shion sama itong mga uncles nila. Hindi daw sila magkakaroon dito ng problema. Nung narinig naman ito ni Shion medyo napailing siya kasi masyado naman daw naging confident itong si Deborah dito. Then narinig rin itong si Ultima itong usapan na ito at binigyan niya sila ng advice. Sabi ni Ultima seryoso daw ang lakas nitong si Dagrawel Dono, and to be honest daw maging siya daw ay may hirapan dito ng sobra kapag hindi niya daw ito sineryoso. Nag-agree naman itong si Shion dito. Gusto lang talaga itong i-challenge ni Shion, pero hindi naman iniisip ni Shion na siyang mananalo once na naglaban na silang dalawa. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.